Grabe din ang pala to. Grabe din ang nagawa ng medyo physical. Grabe ang nagawa ng Lavender Fields sa iyo, no. Ang daming changes, ang daming nangyari. ang daming bonggang eksena. Pero ano sa iyo yung pinaka-memorable na muna? Na eksena po? Na kahit ano. Siguro kami green pa. Siguro I'm so happy na makatrabaho ko yung mga pangarap ko talaga magkatrabaho. So parang it just proves na kung meron kang dream or mga pangarap, dapat talaga maging specific ka about it. Sabi ko gusto ko makatrabaho si Inay Maria, si Ate Jody, si Jericho, and then all in one show. So of course, I love Ate Jolens. Kasama ko din siya sa ASAP before. So, hindi ko akalaan na pati sa drama, magkakasama kami. So, yun lang. Yung favorite thing ko about this is na parang na-manifest lahat ng mga So, magaling ka mag-manifest? Parang, oo. Parang na-foresee mo na ang future agad-agad. Oo. So, ngayong New Year, guys, talagang i-manifest nyo na yung mga gusto nyong mangyari. Ano ba yan? Pero yung pinaka-challenging na ang mga kasi first mo yung character. Ay nako, siguro away talaga. Opo, yung action talagang super challenging yung action. Kasi first time namin both ni Ate Jody. So yung ang hirap mag-action, grabe. Na pinangarap ko din na parang nung ginagawa namin ni Ate Jody, ba't natin pinangarap ko? Pero that was challenging kasi literal masakit siya sa katawan. Tsaka yung nervyos ko na matamaan ko si Ate Jody, talagang ayoko talaga. Pero at the same time, kailangan itodo mo para magmukhang totoo, diba? So, thankful ako sa mga lalaki sa show. Sila Ego, Tito Edu, Sir Albert, kasi may mga tips din sila sa amin na first time mag-action. Pero ang hirap po talaga ng kontrabida. Ayun nga parang taas lagi ng energy. Hindi ka naman ganun, diba? In real life ma-chill ka lang Opo. Tapos siguro mga first 2 or 3 taping days, paulit-ulit talaga ako sa eksena. Hindi ako makalusot kasi hindi masaya si Direk Manny. Hanggang ilang take? Kailangan talaga yung galit na galit ka, gano'n. Mga 3. Which is madami na. Dapat 1 take. 1 take lang dapat Mahirap. So, sinong motivation mo para lumabas yung galit mo, yung part kasi parang hindi ka ganun ever natulungan po talaga ako nung creatives namin. Dininer ako nila Sir Rondel, Sir Joel, yung writers, talagang dininer nila ako na parang ito ang order kay Iris, ito ang kailangan mong maipakita. So yun, nung naintindihan ko na naging mas madali. Tsaka na parang dapat i-enjoy mo din pala yung pagtataray. Diba? Kasi yung mga mataray naman, masaya naman silang magtaray, diba? So nung naintindihan ko na, okay. Pero on-cam lang yung pagtataray mo. Opo. Sana. Na hindi mo na iuuwi. Feeling ko nga naiuwi ko talaga. Talaga? Opo. Kaya, ano nangyayari? Wala, parang maliit yung pasensya ko. Very Irish yung Oo. Parang feeling ko nauwi ko talaga siya. Kaya nung napakat, nagpagupit ako. Talagang pagpag. Kasi mabigat si Iris. Ano yung mga memorable scenes mo naman off-cam? Off-cam? With ano? With Echo. Diniretso na nila. Off-cam. Ano pang mga ginawa namin? Ano naging banding nyo? Kain. Siyempre yun naman talaga yung pahinga after taping, di ba? Parang hindi naman. Pero naging BFF pa kayo ni Jody after or during that? Yeah, sobrang thankful ako kay Ate Jody kasi sobrang galing niya. Idol ko talaga siya, promise. And she really helped me talaga. Kasi ako syempre kahit sino naman kapag magaling yung ka-eksena mo, sobrang naiaangat ka din So grabe, thank you Ate Jody. Si Echo, Si Echo talaga yung he really helped me talaga kasi nung nakita niya na nahihirapan ako, tapos parang hindi din masaya sila direct. Nag-workshop pa kami. Win-workshop ka ni Jericho? Hindi siya. Kasi si Jericho yung tinanong niya, kaya kinaklaro ko. Ay, nag-workshop kami together. Okay. Kasi parang lahat naman ng galit na pinanggalingan ni Iris, kailangan galing dun sa masaya nilang nakaraan ni Tyrone, diba? So, for it to reach the point na ganun siya kagalit,
kailangan sobrang nasaktan siya eh. So, nakatulong yung mga usap namin behind the scenes, and of course yung tulong ni Direk Manny. Nag-workshop na kami kay Ate Ana. Mga nanakit sa akin. Alam nyo, yun nga yung iniisip ko nung una, tapos mali. Bakit? Kaya ako napapagalitan. Kasi mali iniisip ko. Kasi ako, as myself, yung mga nakasakit sa akin or mga memories na masasakit, ang rumirehistro pala, lungkot. Hindi gano'n. Oo. Dapat si Iris, walang nakikitang lungkot. Nagpapakita lang siya ng lungkot pag mag-isa siya. Yung mga eksena sa banyo, sa sasakyan. Pero sa harap ng ibang tao, galit lang. Kaya nung mga unang araw, ay mali yung mga memories ko, hindi siya pasok. Kasi ang rumirehistro, parang natitiri-eyed ako, ganon. So cut, hindi pwede. Hindi pwedeng may ba't naluluha si Jenny? Hindi pwede. So mali. So lungkot pala. Mali. Trending po yung pagiging kontrabida niya sa Lavender Field. So do you think kaya mo bang magkontrabida ulit? Ayoko na. Ayaw mo na. Ayoko nung sakit-sakit po talaga sa ulo. Parang umaakit lahat ng galit dito sa umuwi ako. Dito. Pero bagay sa'yo, ang ganda mong kontrabida. Thank you so much. Sobrang na-appreciate ko talaga pag may nagsasabi niyan kasi nga nung mga unang araw napapagalitan pa ako. Ang ganda ng ano mo eh. Thank you. Yun nga, lang ganun sinasabi. Ang ganda namang kontrabida nito. Salamat. How about action movies or Yes. Actually, Ayun meron na. akong naka-line up na project na Movie or serye? Serye na. parang pareho. Pareho. Talaga? May movie na. Well, kwentuhan ko po kayo pag mas sige. may na. Pero ano mga plan mo for this year or after this? Meron po akong series na gagawin. Sunod agad? After ng... Hindi ito kontrabida, definitely. Hindi. Thank you. Siguro mga in a few years na ulit tayo mag-kontrabida. Sakit sa ulo. Bilib talaga ako sa mga mahuhusay na kontrabida. Actually, pati si Ate Dimples, diniem ko po sa Instagram na, Ate, tulungan mo naman ako. Hirap pala talaga? magkontrabida. Okay. Anong sabi niya? Ayun, sabi na kayang-kaya naman daw. So, grateful ako kasi marami namang naging masaya sa pagiging kontrabida ko. So, thank you talaga sa inyo. Kasi sabi ng mami mo, siyempre number one critic, di ba tinitignan niya yun? Oo. Masaya siya. Pasado siya. Pasado tayo. Thank you, Lord. Pasado, nakapasa. Pero ang ganda ng 2024 mo talaga. Tapos may pasabog na love life ka pa ng 20. Pero nung